Isang pagpalang araw naman po sa ating mga kapantime. Ngayon pag-usapan po natin, paano ba natin makakamtan ang tunay na kaligayahan? Ano ba dapat natin isalang-alang? Alam niyo po mga kapantime, kung gusto natin makuha ang tunay na kaligayahan, yung true happiness, unang-una po, linisin po natin ang ating kalooban, ang ating puso. Opo, iwasan po natin ang pagiging sakim, pagiging greedy, pagiging selfishness, opo, pagiging makasarili, at pagkaroon maging crab mentality. Opo, at paggawa ng mga kasalanan. Kanya po yung mga kapantay dapat natin gawin para paiwasan po natin ang makuha po natin ang tunay na kaligayahan at true happiness ng ating sarili, mga kapantay. Dapat marunong tayo magbahagi, marunong tayo makontento sa mga bagay na mayroon lang tayo. Opo, wag tayo maging makasarili, wag nating kunin lahat ng mga bagay na hindi naman natin pwede makuha. Maging makontento tayo, at dapat tinutulungan din po natin ibang tao. Kung nakikita natin sila na umasenso, dapat nagiging masaya tayo sa kanila, diba? Kung nagtatagumpay sila sa kanilang buhay, dapat magiging masaya tayo naging proud tayo sa kanila. Ganun din po kaibigan, ang paggawa ng kasalanan, ito man ay malit lamang, ito ay hindi maging maganda kaibigan. Paggawa mo kasalanan ay hindi ka magiging masaya dahil darating panahon na pagsisisihan mo rin to. Kahit ako pagsisinungaling lang o paluloko lang, kahit sabi mong kunti lang o malit lang, is hindi po maganda makapantime. Hindi mo makukuha ang tunay na kaligayahan dyan. Pangalawa, pantay, iwasan din natin yung mga worries natin or yung mga iniisip natin sa ating sarili, sa ating mga utak. So isa po yan sa nagpapalungkot din sa atin. Masyado tayo nag-aalala, masyado tayo nag-iisip kung ano mga bagay-bagay sa ating mga kapaligiran o sa mga mangyayari sa kinabukasan. Mas okay lang po mag-isip niyan, pero dapat po hindi tayo masyado nag-worries. Dapat in-enjoy po natin ang ating sarili kasi nga life is short lang po. So dapat tayo na maging makontento o maging masaya tayo sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Alisin natin lahat ng mga gumugulo sa ating isipan, yung mga pag-aalala na nagiging dahilan para hindi tayo maging masaya. Ikatlo, mga kapantime, is don't speak too much. Opo, huwag tayo masyado mag-iisip sa mga bagay-bagay dahil yung iniisip natin hindi po talaga nangyayari. May mga tao talaga na hindi tayo gusto, at may mga tao naman na gusto tayo. Halimbawa lang yan, parang basketball lang yan, di ba? May mga tao na ayaw nila ng basketball, pero hindi ibig sabihin na masama ang basketball. Pero may mga tao naman na gustong-gusto yung basketball. Pero kahit na mangyari, kahit na maraming ayaw sa basketball at gusto ibang sport ang gusto nila, ang basketball ay nag-exist pa rin. So kagaya din yan sa ating mga kapantay, sa ating mga sarili. Kahit na ayaw nila sa atin, yung mga bagay na yan, talaga mag-i-exist pa rin tayo at meron pa rin mga tao na magkakagusto sa atin. Kaya dapat huwag tayo mag-expect, maging masaya tayo kung ano lang mayroon tayo. Kung may mga tamang hindi tayo gusto, is normal lang talaga yun. Kasi talagang may ganun talaga. At dapat tanggapin po natin yun at maging masaya lang tayo. Patuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa as lang na wala naman tayong tinatapakan at wala naman tayong naagrabyan ng mga tao. Dapat maging happiness at maging masaya tayo. So yun po mga kapantay, yung mga bagay na dapat natin gawin para po natin na makamtan yung tunay na kaligayahan sa ating mga sarili. Una-una po yung linisin natin ang ating kalooban, yung ating puso. Alisin natin yung mga bagay kagaya na pagiging greedy, sakim, makasarilo, selfishness, pagiging crab mentality, yung mga ganyang bagay, ugali ay dapat natin alisin yan. Paggawa ng kasalanan, opo, isa rin po yan. Kasi kung may gawa kang kasalanan, talagang hindi ka magiging happiness. Makukonsensya ka pa rin talaga. Kalawa, yung alisin natin mga pag-worries natin sa ating mga isipan. Opo, huwag natin tayo mag-aalala. At don't speak too much. So yun po mga kapantay, yung aking po na-share sa inyo para po makamtan natin ang tunay na kaligayahan. Maraming po salamat. This is Brother J, your kapantay.